Madugo at magdaging barilan sa pagitan ng mga pulis at grupo ng mga hinihinalang hold-upper sa Parañaque nitong Biyernes. 16 ang patay, kabilang ang ilang nadamay lang na mga sibilyan. Si Ian Cruz naka-alerto 24. Gwardyado ng mga pulis ang entrada ng United Parañaque Subdivision 4 sa West Service Road ng South Luzon Expressway, Biyernes ng gabi. Nakabarilan kasi doon alas 9:45 ng gabi ng mga elemento ng intelligence group ng SPD, Highway Patrol Group at Special Action Force, ang mga armadong grupo na mga kumikilos sa Metro Manila. Nang mapasok namin ang loob ng subdivision, agad namin naispatan ang Maroon Revo na ito sa kahabaan ng Sampaguita Road. Patay ang 8 sakay nito na armado ng matataas sa kalibre ng baril. Sa tip ng pulisya, may hold up yung establishmento sa lugar ang mga suspect. Pero nakatunog daw ang mga suspect, kaya ayon sa PNP, nagpaputok agad ang mga ito. Ang puting Revo naman ito ng suspect, sumalpok sa mababang concrete post sa kasagsagan ng habulan, palabas ng subdivision sa kahabaan ng West Service Road. Bukod sa naiwang matataas na kalibre ng baril, may mga granada, handheld radio at damit pang pulis at sundalo. Isang dumaraang Toyota Vios ang kinumanda ng 3 suspect na sakay umano ng puting Revo. Tinutukan ako. Ang tutok nila, pag pinababa kami, kasi dalawa kami, baba kami. Kaya yung sasakyan namin, nadala nila. Mula sa subdivision, umabot pa sa Sukat Interchange ang barilan. Doon, 2 armadong suspect pa. Nasakay naman ng isang motorsiklo ang nasawi. 2 gwardya ng subdivision na sugatan nang tamaan umano ng grenade launcher ng mga suspect. Malaking tagumpay kung ituring ng pulisya ang kanilang operasyon kontra sa mga masasamang elemento, pero ilang nadamay sa barilan, kabilang na nga ang mag-amang sakay ng crosswind na ito. Sa bukana ng subdivision namin unang nakita si Lilian Rivera na nag-aalala. Asawa at anak ni Lilian ang mag-amang sina Alfonso at ang 7 taong gulang na si Lia Aliana na naipit sa gitna ng engkwentro. Tadtad ng tama ng baril si Alfonso. Ang bangkay niya nakalugmok sa gilid ng isang jeep. Ayon sa ilang nakasaksi, nakalabas pa ito ng sasakyan para ikubli ang anak. Kita pa ang mga duwang yapak ni Alfonso malapit sa kanyang bangkay. May bata, bakit pinaril? Nakikita naman nila yung bata. Bugwelta raw dapat ang mag-ama nang pagbabarilin sila. Inaalam pa kung sino nakatama sa mag-ama. Sino manat dyan? Alam ko yung mga saplat sila na mga kalibre nila. May nakita pa ako yung carbine nakatayo sa karsada tapos nakahambala dun sa gitna namin. Agad nilapitan ni NCRPO Chief, Police Director Leopoldo Batawi Langginang na di naitago ang dismaya. Hindi ko naiintindihan. Wala akong naiintindihan. Sa inyo anak ko, ang kasawa ko. Kung may pananagutan ng ating mga men in uniform, ay pananagutin talaga at harapin natin yung pananagutan yan. Patay din si Angel Macalawan na pauwiran ng mga sandaling yon mula sa Christmas party ng pinapasukan travel agency. Pauwi rin sa tinutuluyang bahay ang tubong Pampanga ng glass installer na si Bernard Tungkab ng madamay. Sa ospital na ito binawian ng buhay. Tinamaan din ng bala ang diesel tanker na ito. Mabuting dito sumabog, pero ang pahinanteng kilalang si Desiree Vice Mayor, patay ng tamaan ng bala. Ilan sa mga suspect ang kilalang sina Abililo Abayon, Rayo Olarte, Ricardo Chavez, Baltasar de Curian Jr., Camilo Pastrana, Dennis Basig at Danilo Tranca. Ang isa pang suspect, kinilala ng mga pulis na si Romel Campos kahit dito nakuha na ng ID. Sa panig ng PNP, patay sa enkwentro si Piowa Nixon Binasuy ng SAS. Sugatan din sina Superintendent Eleuterio Gutierrez ng Highway Patrol Group na sakay sa unahan ng Starex van na ito. At mga staff officials na sina Chief Inspector Hermogenes Cabe at Inspector Eric Oranes ng SAF na patuloy pa rin ginagamot sa ospital. Sa Guadalupe, Makati na na-recover ang Vios ng Sabado. 15 katao naman ang nadakip ng Manila Police District sa Bacoor, Cavite sa kaugnay daw ng enkwentro sa Parañaque. Pero hating gabi nitong linggo, nang palayain ng 7 sa kanila nang mapatunayang wala raw kinalaman sa pangyayari. Kabilang na rito ang isang accountant ng SGB na pinag-aaralan din daw na kasuhan ng mga pulis dahil sa pagdamay sa kanya. I feel parang degraded, emotion degraded kasi parang wala lang kasi I'm innocent. Ian Cruz, nakalerto, 24.